Much of the Duterte impeachment trial today centered on debates over evidence stipulations. Let's now bring in mobile journalist Arles de los Santos. Arles, medyo naiba ang hearing today, no? Ang daming stipulations na nangyari. But ano yung pinaka-main point of contention kaya hindi halos natuloy ang testimony ng witness? Actually, Diego, no, ngayong araw nga nakatakda sana na humarap yung ika-apat na witness ng prosekusyon na si COA, ICFAO State Auditor na si Sailin Del Ocampo. Siya yung pumalit, no, kay Roderick Wamel nang umalis nga ito sa kanyang pwesto na siya naman nag-liquidate ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya ang nakaupo. No? At kanina, kasama sa mga napag-usapan, Diego, ay yung pag-stipulate sana ng libo-libong mga dokumento ng defense team at ng prosekusyon na umano yung mga acknowledgement receipts, no, kaugnay ng mga paggamit or pinagamitan umano ng confidential funds ng OVP. No? Kanina nga tila nagkaroon pa ng push and pull patungkol dyan. No? At sabi kasi ng prosekusyon, kasalanan daw ng defense team kung bakit nga hindi na tugma o napag-match itong mga dokumento na ito, no, dahil binigyan daw sila ng pagkakataon noong pre-trial na plantsahin sana ito pero hindi raw nila ginawa yung bagay na ito, no. Pero ayon naman sa depensa ay hindi raw kasi nila makukumpirma kung kaparehas pa ba ng mga acknowledgement receipts yung laman at ipepresenta ng COA sa Senate Impeachment Court, no. Gayong nung ipinasa daw nila itong mga acknowledgement receipts sa COA, wala na daw nga silang kontrol doon at hindi nila alam kung parehas pa rin ba yun ng kanilang mga hawak. Yun nga, pumasok yung hamon ni Prosecution Counsel, Atty. Lorna Capunan, at sinabi na bakit daw hindi na lang gamitin yung mga acknowledgement receipts na nasa hawak ng depensa para daw mas mabilis yung mga mangyayari. No? And later on, napag-usapan naman na bibigyan na lamang ng pagkakataon para mapag-match itong mga acknowledgement receipts na ito. No? Pero doon na pumasok yung biro ni Prosecution Counsel, Atty. Lorna Capunan, na sinabi na baka daw hindi siya makanood ng isang pelikula na showing ngayon at pinag-uusapan sa publiko na dahilan naman para mapuno ng tawanan ang Senate Impeachment Court. So, all in all, Arles, how was this resolved, if it was resolved? Sa ngayon, Diego, ay kailangan pa nilang magkaroon ng pagkakataon, no? Yung clerk of court na bibigyan ng pagkakataon yung dalawa na silipin at pagkumparahin at ipag-match, no? Yung mga resibo na ito. The last update that we had ay sinabi ng presiding officer niya si Chis Escudero na for Thursday and Friday ay ipagmamatch ito ng dalawang panig, pero parang nakita kasi natin doon kanina na hindi pumayag yung depensa para rito, so we will confirm kung ano na nga yung final ruling dyan, no? Kasi kalaunan may ibang bagay pa na pinag-usapan, yung judicial affidavit nga ng umano'y hitman na si Arturo Las Cañas dito sa Senate Impeachment Court. Alright, Arles, kanina we heard several of the senators have their interjections, point of order, may mga manifestations, but ano yung pinaka-main issues na medyo lumitaw today? So far, Diego, yung kay Senator Risa Ontiveros, nang tinanong niya kung ang confidential fund daw ba, yung mga resibo na ito, kailangan pa rin daw ba na maliquidate at malaman kung saan in-account, no? Bagay na sinang-ayunan ni Roderick Wamel, ang testigo ng prosekusyon, dahil sinabi na ito daw ay bahagi pa rin ng public funds, no? Kaya kailangan pa din na ito ay tamang maliquidate, no? Tinanong din kanina yung presensya nga ng COA Circular noong 1992 at sinabi ni Wamel na repealed na daw ito at yung 2015 Joint Circular layon sana nito, no, na masigurado na ginagamit nga sa tama yung pondo, no. Nandoon na yung mga specification nito kung saan lamang gamitin, kagaya na lamang ng paggamit nito sa mga confidential operations lamang. At nakita naman natin doon kanina na tinanong din ng ilan pang mga senator judges kung yung mode ng paggamit nito, no. Kasi totoo nga naman, Diego, no, yung tanong kanina na kapag ka ikaw ay bumili ng impormasyon sa isang tao, wala naman itong receipt
na official receipt or sales invoice na maibibigay dahil wala namang kumpanya Yeah. na nagbibigay o nagbebenta nito. No? Pero ayon kay Wamil, hindi lamang daw dapat magtapos sa acknowledgement receipts itong ipinasa ng Office of the Vice President. Dapat daw meron ding ulat ng success ng operation o yung naging bunga ng pinaggastusan nito. No? Natanong din kanina yung 70,000 pesos na ibinigay daw sa isang certain Mary Grace Piatos kung pinapayagan daw ba iyon at kung meron daw bang resibo para doon sa mga gamot na ibinigay, no? Pero wala rin daw na isinumite ang Office of the Vice President patungkol dyan. At napakarami pang mga punto, actually Diego, na iniraise ng ating mga senator judges. Arles, gusto ko itanong sa iyo, no? Kasi kanina, twice nagtanong si Senator Amy. The first line, yung first round niya, mapapansin mo medyo parang nagtataasan na yung boses si Senator Amy tsaka si Wamil, no? Witness Wamil. Nung second round, parang may warning pa ata, tila parang nagsagutan pa ng, I don't know if that's the right word for it, pero parang may irritation between the witness and the senator. Judge, can you tell us more about that? Diego, kasi doon sa ikalawang beses na pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos, no, ay ang kanyang punto kung sino daw ba yung head of agency, sino daw ba yung dapat maging responsible sa paggamit ng confidential funds kapag binigay na yung pera. Ang sinasabi ni Senator Judge Amy Marcos, yung special disbursing officer daw, yung posible nga no, na dapat ay i-chase after this kapag hindi nagamit umano yung confidential funds, no. Pero ayon kay Wamil, meron pa rin kasing control yung head of agency or HOA na tinatawag natin, no, which is in this case si Vice President Sara Duterte. And later on, tila nagkaasa ng boses kanina patungkol dun sa dalawa. Ang kinatakot nga natin, baka ipakol for contempt si Wamil na hindi naman nangyari, no? At later on, si Presiding Officer Chis Escudero na ang mismong humingi ng paglilinaw dito kay Wamil at tinanong kung sino nga ba yung dapat dito na i-chase after at kung sino-sino yung other mga officers, no? Kasi nanindigan naman si Wamil na base doon sa COA DBM Joint Circular, head of agency daw talaga yung kasama sa mga responsible sa paggamit ng confidential funds. Okay, Arles, ngayon may mga certain rulings na ginawa ang Senate Presiding Officer ng impeachment trial. Do we expect ngayon na yung witness will finally be able, the next witness will finally be able to take the stand on Monday at 10 a.m.? Yan ang ating inaasahan, Diego, at yan din ang gusto ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero dahil yun sana yung point ng pagharap ni Del Ocampo ngayong araw pero naantala dahil nga sa ilang mga teknikalidad, no? Kasi doon sa pag-stipulate ng defense team, karapatan naman nila na hindi talaga mag-stipulate, no? Pero yung mga ARs kasi ayon sa prosekusyon, yun din naman yung pinasa nila sa COA. Pero syempre, duda ng depensa, baka daw hindi natugma, lalo pat wala na silang kontrol sa mga dokumento na ito nung kanilang isinumite sa COA, no? And inaasahan natin na mabibigyang lalim pa ni Del Ocampo yung mga naging notice of disallowance, yung mga naging AOM ng camp ng medyo dumating kasi dito ang ating mga defense team at ang prosecution, so medyo may tawanan. Pero yon, inaasahan natin na sa Lunes, Diego, ay magtutuloy-tuloy na yung pagtestigo nga nito ni Del Ocampo para sa Article 1 of impeachment o yung umano yung maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayan, Arles, marites na lang konti. Sino yung dumaan, yung defense at prosec sabay? Actually, sayang sana nahila natin. Si Attorney Lorna Capunan dumaan dito kanina. And dito sa gilid, yung malakas na nagtawanan sina Attorney Powa at si House Prosecutor Joel Chua na ngayon nasa kanila mga kwarto na. Si Attorney Capunan ba may hinahabol na movie? Ang alam ko bukas ata siya or manonood, Thursday or Friday, kasi yun yung hiling ng impeachment court na pagtugmain yung mga acknowledgement receipts na kino-contest. Sige, Arles, keep us updated pero Monday pa naman ang impeachment trial. But thank you for that report. Mobile journalist Arles de los Santos.